In a time when the world searches for meaning, one voice returns to the ancient path. This is Noahide's Hour. Join Moray Azaria Gilbert Mendoza as we uncover the universal wisdom of the 7 Noahide laws, a guide for all humanity. A journey of truth, a call to understanding. This is Noahide's Hour. Shalom Aleichem. Maayong adlaw sa tanan sa atong televiewers. Aniya na usab kita sa laing episode sa ato ang programang naguluhang The Noahide Hour, exploring the 7 universal laws for humanity. Sa atong televiewers diha, maayong adlaw. By the way, I'm your host, Trans Barbaron. Uban nato karon ang Noahide Community Incorporated Davao City Chapter dinhi sa Pilipinas. And syempre, kauban usab nato ang Noahide Ambassador to the Philippines ug usa ka ordained more by the Noahide Academy of Israel. More? Moray Azaria Gilbert Mendoza, shalom, shalom. Shalom, shalom. And syempre, gawa sa PTV Channel 11 ato mga kauban and Noahide, syempre, doon na tayo guest karon para mangutana or doon na ikadugang ba sa tuang diskusyon. Welcome sa tuang programa, Sir Yael Glenn Sonier. Shalom. David Eric Davalos. Shalom. And Ever Marty Abragan. Shalom. Shalom, shalom. And mga higala, last week, we talked about the prohibition against theft and robbery. So daghang pangutana, daghang mga follow-up questions. It was a good discussion gyud mga higala, no? And this time, another good discussion na pod ang atong hisgutan para sa atong another episode. Og atong hisgutan ang bahin sa prohibition of eating meat that was separated from a living animal. So very exciting pod ang atong discussion karon more, no? Og naay mga pangutana pod kung kanusa daw tong permission sa pagkaon og karne. Okay, before I answer, let me add something. It's not only the provision of eating meat taken from live animals, but the provision against inflicting pain to animals or being cruel to animals. Now it is included because that is the very root of the issue. Yes. Na dili ta abusar, dili ta manakit, no, dili ta magahimo og mga actions nga diin nakadaot sa mga hayop. Og may tungod sa pagkaon usab, dapat makabalo ang mga tao kung unsa ang dapat kaonon ug unsa ang dili kaonon. Ngano man tungod kay si Hashem mao ang nag-create sa langit ug sa yuta, tanang mga butang, og dapat makabalo ta nga ang mga butang nga iyang gihimo wala kini gihimo ni Hashem para abusuhon sa tao. Kundi gibutang niya ang tao to guard and to work. Now, as a guardian of His creations, that's why He established 2 systems. And number 1 is the system that He gave to Adam, transmitted to Noah, which is the Noahide laws or the laws for humanity. And then the system that He gave to Israel, the Judaism system with 613 commandments. So kini nga duha ka system mao ang giasahan ni Hashem nga mao ang mo gwardiya sa iyahang creation, mo bantay. Now og dili abusuhan. Mao nga at first ang tao wala gyud tuguti nga mukaon og karne. Now vegan gyud si Adam, but according to the sages ang prohibition is only to kill. Pero kung naa daw hayop mamatay naturally, wala daw gi-forbid si Adam nga mukaon. Kung baga, kung naay namatay dito nga hayop unya iyahang isugba, wala siya gibawalan according to the sages. Now, that is in the discussion of the Talmud. Ang pagpatay sa hayop gibawal sa time ni Adam because Adam was the ruler of all the animals, and animals are his subjects. And then after the flood, we can find now in Genesis chapter 9 verse 4 na gitagaan na og permission ang tao nga mukaon na og hayop. Pero bawal nga i-torture sila, bawal sila nga pasakitan. Mao na nga dunay proper, no, proper nga
pag-ihaw. O gitawag siya kosher for the Noahide, kosher for the nations. Ngano man tungod kay ang hayop ngalan nga gitugot na nga ipakaon, dunay caution nga mag-careful nga dili ma-abuse. No? Sumo na nga hatagan nato karon pagtagad kini siya nga episode. And talking about derivation, have you asked about the derivation? Yes, more no derivation of the unsa tong derivation of the prohibition. Okay. Once I will read the book of Genesis chapter 9. We can find in verse 2 that the fear of you and the dread of you is on every beast of the earth and every bird of the heavens and all the creeps on the ground and all the fish of the sea. Into your hand they have been given. So makita nato na doon na changes sa time ni Adam compared to the time of Noah after the flood, because in the time of Adam, si Adam, siya ang boss sa hayop. Niya ang mga hayop muduol sa iya. Now, ingon nga ilahang boss. Now, niya, after the flood, ang nahitabo, mahadlok na ang tao, mahadlok na ang hayop sa tao, mahadlok po ang tao sa hayop. Yes. Now, tungkol kay gi-instill ni Hashem ang fear, both sa hayop ug sa tao. Tungod kay, pagka verse 3, gi-permit ang tao nga mukaon. Every creeping creature that lives is food for you. No? So, gitaga nag permission nga pwede na mo kaon. I have given you all as I gave the green plants. But so there's a great difference. Do not eat flesh with its life, its blood. That means samtang napay dugo ang hayop nga tungod sa dugo napa siya kinabuhi. So mulihok pa siya. Ayaw siya kaltasi og unod og unya imo siyang lutuon nga buhi pa. No buhi pa, kumbaga galakaw-lakaw siya, wa na siya paa, wa na siya unod or bisag wa naglakaw. Yes. Basta kay naginhawa pa siya, nya ikaw nag-enjoy na sa iyahang portion imo nang gikaon, bawal siya. No, bawal siya. Nga bisan pa man og mamatay siya on the process, nya giluto nimo ang kadtong imong gikaltas. Yes, of course patay na siya, pero the moment nga gikuha nimo, buhi pa siya. Bawal na to siya kaonon. So doon ay kosher para sa mga descendants ni Noah, Yes. para sa mga nations. Dapat makabalutang, bisan gani ang ato ang mga slaughter, dapat aware ani kay para manggod ni sa ato tanang kay. If we talk about Noahides, it is not a religion, but it is a description of all descendants of Noah. No? And we are all descendants of Noah. Kitang tanan mga descendants ta ni Noah. So under ta niini nga law. Under ni sa tuwa. Under ta ani og mahinungdan na dapat mo acknowledge ta ni ana. Okay? More, ako yung question. Unsa na ginatawag nga kosher? Okay. Ang kosher, gitawag siya og process of slaughter. Now, yes, of course, for the Jews, it begins with the raw. No? Doon ay raw nga baka, kanding, karnero, manok, uban pa. No? But then, bisan tuod og acceptable siya sa kosher ang baka, karnero, kanding. Wala nagpasabot nga ang tanang karni sa baka or kanding o karnero pwede na kaunon sa mga Jew. Dili siya pwede kay mo agi siya og kosher nga kini gihimo lamang sa usa ka shochet nga ang shochet gitawag siya og licensed slaughterer. Now licensed slaughterer nga sa Israel dili ka basta-basta mangihaw og hayop. Now kay tawag wag shochet, that means na you are given license now from the institution authorities nga ikaw license ka nga muihaw og hayop based sa kosher process. So, hisgutan nato ang kosher, basically process gyud siya. Process of slaughter with the raw nga mao ang baka, kanding, now, ingon man karnero, kay kung baboy para sa Jew, dili gyud na siya bisag unsaon para nimog kosher process. Na dili gyud na siya pwede kaunon para sa mga Jews.
Yes, sir. Napukoy pangutan na mo re. How could we implement a kosher where in fact we have no slaughterhouse for kosher as a Noahide? Okay. Actually, ang kosher sa Noahide, usa lang yun siya. Usa lang yun siya sugo ang pag-ihaw sa hayop sa gitawag og proper slaughter. Proper slaughter lang yun siya. So, ang proper slaughter, mao kini siya karon ang tagaan nato og husay na unsaon ang proper slaughter kay paras diri sa Pilipinas. Ako nakakita mo kog gi bunal-bunalan na ang baka gidugsak-dugsak ang diri sa baga. Now, dili ba parehas sa inihawan ba sa mga Jewish nga panlitan baka ginaklamp man lang na ilang tiil upat ka buok hasta ang liog paghuman gibaliktad dili na kalihok paghuman gihiwa ang liog, no, basta kay maputol ang duha ka ugat nga nag-connect sa brain, ang trachea and esophagus, maputol na siya, makat na siya. Now 70% or 80% dili gyud nga total. Now ano na siya, disconnected na siya sa iyahang brain. No? So, ang mahitabo, disconnected na sa brain, wala na siya, kumbaga, dili na siya masaktan. Magsigil siya, kirig-kirig diya, pero wala na pain. Mao na nga kung dili kabalo mo ihaw, patagalag dugsak-dugsak, nya na pag-iingon nga, ayaw patya dayon kay para daghag dugo, pero itawang dugaya, itawang tinyabaway, itawang sa baboy, itawang nga, murag naabtan pag 5 minutos usa pa namatay kay para lang yun nga kada hilak niya mugawas ang dugo. Uri ana siya subawal na ito siya kaunon. Bawal siya kaunon bisag baka pa to siya. Bisag baka pa siya. Laway pala mo re. Unsay difference sa halal sa kosher? Okay. Next level na to na isgutan. Pero in ani siya ang halal that is Muslim. No? Kosher is Jewish. Okay? So that's the basic difference. No? Okay. Talking about derivation. Yes. No? Ang prohibition, no, sa Iver min hakay, in Hebrew it is Iver min hakay, or flesh severed from live animals. Makita nato na connected siya, no, sa paantos, cruelty sa hayop. No? So, atong tagaan ni og pagtagad, no, ang sa musunod ang pag-prohibit sa pagpaanto sa hayop kay connected siya ani nganong dili gusto siya nga mag-abuso ta. Yes. No, unya inig-ihaw murag ato siyang gipasipad-an. Tungod kay dili lagi siya gusto nga pasipadan nato ang mga hayop. No? So, we will just discuss that. Yes. More, thank you, no. Dugang kahibalo atong hisgutan sa tuang pagbalik. Daghang mga pangutana dinhi More bahin sa kanadang crossbreeding of two different species of animals, and how about mating of castration. Is castration permitted po daw o naapatay dugang mga pangutana din sa atong pagpadayon gikan sa atuang guest ingon man basin na ay mga pangutana ang mga nag-view sa atuang Facebook Live ingon man sa YouTube mga higala. Standby lang kay magpadayon ta sa atong hisgutan sa atuang pagbalik sa programang naguluhang The Noahide Hour, exploring the 7 universal laws for humanity. This program is made possible through the generous support of Apo ni Lola Durian Delicacies, sharing the true taste of Davao. Welcome to Apo ni Lola Durian Pasalubong Center, your one-stop destination for Davao's finest durian delights. From the moment you walk in, our friendly staff greet you with warmth, ready to guide you through shelves filled with our signature favorites. The iconic durian pie, soft and creamy durian pastel, rich durian yema, and a wide variety of durian candies loved by visitors from all over. Perfect for pasalubong, and the best take-along treat for road trips, beach days, and family picnics. Each bite carries the authentic taste and tradition of Davao's King of Fruits.
Welcome back sa ato ang programa mga higala. Sa mga bag-o lang nag-view din ha, nagtanaw sa TV, via Facebook or YouTube, atong gisgutan ang bahin sa the prohibition of eating meat that was separated from a living animals. And kaganina atong gisgutan ni More no ang katong derivation of the prohibition. Dugang kahibalo More about ano? Okay. As I've said, ang prohibition against eating meat taken from live animals, that includes animal cruelty. Gitawag siya sa Hebrew og Cha'ar Ba'ali Kayim. And that is being cruel to the animals. Yes. I will give verses now to inform us na si Hashem, dili gid siya gusto paantuso ng mga hayop. Okay, una, in Deuteronomy 25 verse 4. In Deuteronomy 25 verse 4 it says, "Do not muzzle an ox while it is threshing." Muzzle, kanang butangan siya og basket yang baba para nga dili siya kakaon. Now, if ever daw giok siya og trigo, bawal daw nga butangan og busal iyang baba. Ngano man, kay kung mabusalan siya, wala siya chance nga mo kaon-kaon kung gigutom na siya. Now, pero kung wala siya muzzle, wala siya busal, ang mahitabo, kung gutomon siya, niya nagsisiya giok-giok sa trigo, pwede siya mukaon. O, ang tuyo ni Hashem, mao nga, kung inyong gipatrabaho ang usa ka domesticated nga hayop, pagbantay mo kay kung kamo gani tao, di ba? Tao ta, gutomon ta, mukaon mangyug ka. Yan sila hayop. Di ko na silang trabaho. Wala po sila ga-prepare silang pagkaon. So kung unsa to ang naa sa duol nila, mo to ang ilahang opportunity nga makakaon sila. Another verse na nga akong i-cite is in Exodus 23 verse 5. Sa Exodus 23 verse 5, "When you see the donkey of him who hates you," that means kung dunay donkey daw ang imong kaaway pa jud, kaaway, "lying under its burden," kumbaga natumba siya kay nasubraan sa kabugat. Now, kumbaga gikargahan bag upat ka sako baka no unya ang donkey gagmay guna kay donkey pero kusgan kay na sila. Na overload ang donkey. Unya kapoy siya kaayo, murag na collapse. Unya donkey pagud sa imong enemy. It says, "You shall refrain from leaving it to him. You shall certainly help him." Kaya just imagine, ang gisgutan diri ang donkey sa imong kaaway. If ever ni-collapse siya tungod sa kabugat, for the sake sa donkey, duolon nimo. No, duolon nimo og imuhang hawasan sa iyang kabugat. And according to the sages, and it makes an opportunity na makitaan ka sa imuhang kaaway nga buotan man ini siya. No, so ma-reconcile na hinuon mo pinaagi sa imong pagtabang sa donkey. Pero ang message yun daw diri, matod pa sa mga sages, mao nga, bawal yun ta nga mo inflict og mga or muhimo og mga cruel moves, cruel actions against sa mga hayop. Kay bisan gani og dili imuha. Basta kay makita nimo ang giabusuhan, imo jud daw na siyang salbaron. No, ngano man, tungod kay naa kay merit ana kay because it is a commandment. I will give you now an actual example. Muhatag ko actual example may tungod ani, and that is in the book of Numbers 22 verse 27 now up to verse 32. Talking about Balaam. Si Balaam now nisakay og donkey og unya miadto siya kay Balak kay i-curse niya ang mga Jewish. When the donkey saw, in verse 27, the angel of Hashem, she lay down under Balaam. So Balaam's displeasure burned, and she struck the donkey with his staff. Sa diyang nakakita ang donkey sa angel, may lingkod siya. Wa siya nagpadayon. Niya nasuko si Balaam. So iyang ibunalan. Kay nganong dili mo lakaw. Verse 28. Then Hashem opened the mouth of the donkey, and she said to Balaam,
what have I done to you that you have stricken me these 3 times? Unsa may akong gihimo sa imuha nga dautan? Ngigbunalan man ko nimo katulo. Kaya just imagine, ang kalangitan mihimo na lang yung miracle para lang yun pag-rebuke sa tao nga namunal sa iyang donkey, nga ang donkey nitingog. So, Balaam said to the donkey, because you have mocked me, I wish there were a sword in my hand, for I would have killed you by now. Iya pa yung gitiwasan. May gani kay bunal to, kay kung espada pa ang sa akong kamot, di saksak na tika, patay na tika. And the donkey said to Balaam, am I not your donkey in which you have ridden ever since I became yours to this day? Was I ever known to do so to you? And he said, no. Then Hashem opened Balaam's eyes, and he saw the angel of Hashem standing in the way with his drawn sword in his hand. And his head fell on his face. And then the donkey said, why do you struck your... Oh, the angel said, why have you struck your donkey 3 times? O angel na ang nag-ingog, why? Ganina ang nag-ingog, why? Ang donkey. Nganong imo ko gibunalan katulo? Karon, ang angel na po mo iningon, why? That means, you're not supposed to do it. Yes. No? Regardless of the reason. Dili ta angayan nga mamunal og hayop, manurture ta og hayop. Ngano man tungod kay hinimo na ni Hashem, dili na imuha. Yes. No, okay katungod ana, okay katungod manakit ana. So makita nato na kini siya nga derivation. Now, it is for all. No, para ni siya sa tanan. Tungod kay ang doon naman gitawag sa Jewish term nga mitzvot hamuskalot. That means ang commandment according to logic or logically commanded. That means bisan pag wala kasuguan nga respetuhan nimo ang parents, logical na siya. Now, kay bisan gani mga hayop ni respeto pa na silang mga ginikanan. Okay, so logical na siya. Kini siya part ni siya sa mitzvot hamuskalot nga diin ang mga hayop ato ang alagaan, ato ang pingan. Next question? Nakoy pangutan na elder kabahinani. And namagoy ginahimo karon nga ginahimong instrument ng animal for gambling. And horse fighting, dog fighting, kanang damang, imong sugal. Unsa may prohibition na regarding sa cruelty? Okay. It is mentioned now in this book, the Divine Code. Now, what are those prohibitions na forbidden, o what are the forbidden moves or actions na gihimo sa tao against sa animals? Usa ni ana ang paaway nila, dog fighting, in man kabayo, horse fighting, o ugdamang. Now, anything nga ginadula-dulaan. Even ang kinibang hunting nga for pleasure, it's not hunting for food. Ang hunting, it is permitted if the purpose is for food. Yes. Kung para siya sa pagkaon, permitted siya. Pero kung hunting onya ang imong tuyo lang yun para lang mukatawa ka, mag-enjoy ka nga na naigo nimo, na barilan nimo ang leon, bawal yun siya, bisag leon pa na siya. Na bawal siya. Kunya ang pinaka worst diri sa Pilipinas ang sabong. Yes. No, ang sabong diri. Ngano man tungod kay makita nato na halos kada lugar na isabong. No, bisag ginagukod pa na sa mga authorities. No, kay illegal. Pero na illegal. No? Na legalize ang sabong. No, so ang sabong, as I've shared in the previous lessons, ang sabong dunay duha ka sala. Number 1, kawat. No, nga naman sugal siya. No? So sugal wala kay
hatag nga item, nya gikuha nimo ang kwarta, sugal siya. Ikaduha, ang cruelty against animals. Now, so, dili ta pwede may mga, awa mo ko'y sala, sabungiro ragog ko. Mga anak, something like that, mga ka, no? Wa ko'y sala, sabungiro ra ko. Unya, ang imo pagkasabungiro, dako kito siya sala. Kabalo ka sa animal cruelty, now, kasagaran mga tao, ana, wa nila nag-iisip nga sala na siya. Wala nila nag-iisip nga sala. Pero, that is a challenge. Nga, dapat ma-educate ta, based again sa Torah. Tungod kay ang Torah, it is a commandment for all humanity. Para ni siya sa tanang tao. Para lang ma-educate ang tanang tao sa tibuok kalibutan. Unsay atong obligation in connection to Hashem's creation. Naatay obligation. Naaputay liability. Kung baga, we are here to guard Hashem's creations and not to destroy them. Dili ang pagguba. Elder, nakoy pangutana ba na hisgutan man nga dunay duha ka sala nga na commit sa tao may tungod sa hayop. Nagtuo ko nga murag duha pud ni kasala ang mag-commit sa tao ani kaysa amo nga dapit kanang magkapun o kabaw ba kabaw o baka kapnon. Unya pag kapun ana ang itlog pagyud sa kabaw or baka nga kwan lutuon pagyud na siya niya kaunon. So unsa may nakumit ani Okay, sa tao? okay. Ang castration, no, dunay duha ka level. Dunay castration for the good, no, for the good of a person, and it is permitted. No, pananglitan wild kay na siya nga mananap niya, imong gibuhi siya, no, kay mga domesticated but imo siyang gibuhi niya para lang medyo ma-neutralize iyang ka-wild, dapat i-castrate siya. So, if it is for your benefit, then, permitted castration. But generally, ginabawal yun ang castration nga for the sake nga, for the reason of making the animal neuter, na nga, dili na siya makaanak, dili sa ka-reproduce, bawal siya. Tungod kay, ang imuhang makita, na gikan pa sa Genesis chapter 1, magsugod sa, if I'm mistaken, verse 11 na ang mga creation ni Hashem, especially ang mga tanom o mga hayop, must produce according to its kind. Kung baga, mo reproduce sila, sumala sa ilahang species. No? Muna nga, even ang gitawag o crossbreeding, ano gyud siya? Ginabawal siya. Crossbreed. Yes. Katong pagkaon, mao na sa atong ginasugutan. Now, it is forbidden. Katong pagkaon. Now, nga manguha kag portion sa hayop nga buhi, nya kaonon nimo, nya buhi pa siya. Bawal siya. Bawal siya. Og kabalo mo sa no-hide laws na, death penalty na siya. No? Sakit pa minahon. Kana lang nga sala death penalty. Now, we are taught how serious the Creator is. No? When He gave the prohibition. No? Nga naman, tungod kay death penalty gud siya. No, death penalty siya. More na lang po ko idugang, no, because there were some incidents like before siguro karon nga na ay uban nga gipasakitan nila ang mga hayop, like for example iro, kay ang iro nakapaak og tao, like ni agi lang ka, tapos ang katong iro nakapaak adtong tawo nga ni agi, tapos nibalo sila ilahang gi bunal-bunalan gipatay. Unsay tan-aw ana, unsay dapat buhaton ba? Well, nana siya sa Torah, na sa parasat Miss Fatim, nga kung dunay baka niya nakasungay og tao niya namatay, patyon po ng baka. O pero it doesn't mean na imong i-torture. Yes. Okay. So, it is a judgment. No, judgment para sa baka. Now, in fact, kung magisguta og shedding of blood, appeal ang hayop. Nga kung dunay hayop nga nag-shed og blood, patyon po na nga hayop. No? So, patyon siya, pero it doesn't mean nga i-torture ang hayop. Now, instead, patyon yun siya. Okay, ana siya.
Okay. Thank you, Moreno. And syempre, napay dugang pangutana din hibahin sa kanang crossbreeding or Yes, mating of atong two discussion. different species of Okay. animals. Oo. Kana ang atuang hisgutan, Morris, o mga higala sa atong televiewers nga naminaw karon naglantaw sa atuang live, sa atuang pagbalik sa programang nagluhang, The Noahide Hour, exploring the 7 universal laws for humanity. This program is made possible through the generous support of Apo ni Lola Durian Delicacies, sharing the true taste of Davao. Craving something cool and unforgettable? Welcome to the Softy Corner at Apo ni Lola Durian Pasalubong Center. Indulge in the bold, creamy goodness of our durian softy. Dive into the rich, chocolatey warmth of our tablea softy. And taste the sweet, tropical delight of our langka softy. 3 irresistible flavors, 1 unforgettable treat. Refresh your day the Apo ni Lola way. Only here at the home of Davao's finest pasalubong. Baliktag padayon mga higala sa atoang programa o padayon natong gisgutan ang bahin sa prohibition of eating meat that was separated from a living animals and katong mga pangutana nga atong gisgutan kaganina. Ug padayon usab ta more no sa pagdiscuss ani dugang kahibalo alang sa atong televiewers. Okay. Ang prohibition against eating flesh taken from a living animal, now in the Divine Code by Rav Moshe Weiner, page 240, paragraph 6, it says, the prohibition against eating flesh taken from a living animal applies only to domesticated mammals and wild animals and birds. Okay, so mammals now, and then birds. In more general terms, there are all the animals for which is in the Torah law distinction between their flesh and their blood. They are called as kosher species status as if no consequence to this general prohibition. Okay, there are animals na ang iyang dugo, dili mo separate siyang unod. No? So, doon ay mga animals na ang iyang dugo mo separate. Okay, so ang prohibition sa evermin hakay or eating flesh taken from a living animal, kini siya na-apply ni adtong mga hayop nga diin ginabuhi sa tao, just like kabaw, baka, kanding, baboy, no, uban pang hayop, og mga wild, no, wild nga mga mammals, og mga langgam. Okay? And this prohibition does not apply to sheretz animals. Now, ang mga sheretz animals gi-define nga 8 sila kabuok in the book of Leviticus chapter 11 verse 29 to 30, and that also includes now the feces and the amphibians. Ang mga amphibians wala siya prohibitions, but then if we talk about wild mammals, that includes seals. Now kana bitong murag mga no, dili sila maglayo og ang sea lions, no, sea lions, appeal ang sea lions, no. Kana sila, no, appeal na sila nga bawal na nga kaltasan imong unod. But then ang mga fish, and that includes dolphins. No, og ang mga whales. Whales dili siya included sa prohibition. Ngano man kini sila nga mga mananap, dili mo separate ang blood sa ilang mga unod. Now, just like may question ganina, how about the crabs? Now, mga uban pa, Yes. now nga buhi pa unya bubuag ininit, no, or else kaunon ba diretso buhi pa. Walay prohibition sa ni ana. No, walay prohibition nila. Pwede sila, for example, isda, pwede kaunon, no, bisag buhi pa. Pero ang ginabawalan mao nga ayaw i-separate ang iyahang parts nga buhi pa sila. Mura bag imuha siya bang pikason, unya imuha gi-separate, unya wa nimo kauna, no, bawal siya kay nag-inflict gihapon ka og dili maayo, no, cruel ka sa hayop. Okay? Kay usa man gud nga point pod
ang ato abang character traits ba gitawag siya midot in Hebrew, our character traits. Dapat atong character traits ba dili bitaw ta batuon bitaw nga tao, dili ta bato ba. No, tao ta ba nga refined tag character traits, no, kind ta nga tao, no, mga tao ta nga maluluyon bisan sa hayop. Yes. Tinabangon. In fact, bisan ang pag patay sa mga hayop nga naa sa imuhang balay, for example, ilaga. O authorize ka nga mo patay sa mga ilaga sa imong balay. Pero magbantay daw ka kay doon na daw mga types of baiting nga naka-torture daw sila. For example daw, na mga mananap nga na may ilaga nga nipilit sa pad unya, naputol na lang ang iyang kamot, naputol iyang tiil, buhi pagyapon, naputol na pud iyang simod, nya buhi pagyapon siya, bro, nya nagbleeding siya. So maluoy po ka magtan-aw sa maong mga hayop. No? So ang ginapoint mo diri nga ang imo habang kasing-kasing tali sa hayop, kinahanglan nga kini siya na imuhang magwardyahan nga dili ka abusado. Mao bitaw nga kung naa daw mga hayop nga murag patyononon, kung pwede no, pangita paagi nga dili gyud ikaw ang mupatay, nga directly ikaw. Kay lisod na kaayo nga panalitan nakapatay kag pulo ka buok ilaga. Nya mugawas din kasi yung balay, gadala dayon kag espada nya sige ko nangita kag ilaga kay imo na pong patyon. Mura bag nahimo na kang birdugo sa mga ilaga. So ang imo habang midot ba, ang imo bang character traits ba? No, mao ang gusto sa Torah nga magwardyahan. Yes. No nga dili ka mahimong bato nga tao, dili ka abusive, dili pa cruel nga tao. Yes. Like that. More na lang pud ko'y pangutana no. Dunno kung apil ba to siya dito pero kanadong mga nagsakit nga hayop like baboy or manok tapos tungod kay nakita nila nga naay sakit, ila na lang ihawon unya kanang for consumption kaunon ana. Well, basta buhi pa sila. No, basta buhi pa sila. Kay doon na gitawag og nevela in Hebrew. And the term nevela, that is in the book of Deuteronomy chapter 14 verse 21. Now, kining nevela, ang hayop nga namatay mismo sa iyang kaugalingon. Og makita nato na in verse 12, no, or Deuteronomy, if I'm not mistaken. Okay. Verse 21. Okay. Do not eat whatever dies of itself, addressed to the Jews. Give it to the stranger who is within your gates to eat it or sell it to a foreigner. So, we can find na bisan naturally namatay siya, pwede siya kaunon. Pwede siya kaunon, no? Sa mga sa mga strangers. Yes. Pero sa mga Jewish, bawal siya. No, bawal siya. Karon, kung nagsakit na siya, unya wala kung baga ginahabol ka, at least mapakinabangan. Ang bandayan na lang din kung what type of diseases na kay kung contagious siya or delicate. Kinahanglan siya mga health experts, Yes. di ba? Para nga maproteksyonan ang health sa tao. Thank you for that, More. Yes, sir. Another question? How about Mori ka ng itlog nga 18 months, 21 months, nga wala pa kagawas, nag-form pa ang iyang 18 months, 18 days. 18 days, I mean. 18 days. Balot. Balot, yes. Okay. Nga giluto na, wala pa kagawas ang chicken sa iyang kuan, sa iyang itlog. Okay. Here it is. Now, according to the sages, kung itlog pa siya, bisan pagdaanay chick sa ilalom, pero wala pa siya na-hatch, ang kategorya niya, egg rin siya gihapon. No, itlog ra gihapon siya. Now, pananglitan, kung itlog siya, unsa iyahang relationship sa iyang inahan? Since na-separate na siya sa iyang inahan, so separate na siya identity. No? Karon ang egg o ang gatas kay kinuha man siya sa live animals, wala siya labot sa prohibition. That means it is permitted to eat eggs and to drink milk from the live animals. Wala siya labot sa prohibition. Pero ang question karon para nang balot. Amo gi-highlight man gyud namo nag-question sa mga rabay. No, kanang balot. Kay tanawon nimo
kung wala pa siya naluto, buako nimo, mulihok-lihok naman siya, piso naman yun siya, no? Piso naman yun siya. No, unya, kung lutuon siya diretso, pwede nga na-torture siya kay naa siya sa ilalom, no? Unya pag human gikaon, explanation, ang itlog nga wala pa na-hatch, separate yun yung identity. Dili pa siya hayop, itlog pa siya. Therefore, kung lungagon nimo siya, ya pag human kauno nimo unya nanay piso, permitted siya. Permitted siya. Okay. So ang balot permitted. Pero kabalot unsa kataas og cholesterol ang kabalot. Kana lang. Sa taas Sa yung health cholesterol. side, no? Oo. Ayan. Sige. Thank you sa clarification, Moreno. And how about crossbreeding sa duha ka naglahing species of animals? Okay. Crossbreeding. I will give you a prohibition from Leviticus 19 verse 19. Now, crossbreeding. It says, guard my laws. Do not let your livestock mate with another kind. Do not sow your field with mixed seed. Now, imo makita ang unang statement, guard my laws. According to the sages, that means this law has been existing even before the Torah was revealed. Because it says, guard my laws. That means, do not let your livestock mate with another kind. That means, do not crossbreed. Bawal daw ta mag-crossbreed. That means, ayaw paupahi ang karniro ug kanding. Ayaw paupahi ang kanding ug karniro. Ayaw pod paupahi ang asno ug ang kabayo. Nga mao biya na ang mule. Kanang mule, crossbreed na siya. No, sa kabayo ug asno. Ang unang naghimo ana mao ang taga Seir sa time nila ni Edom, time nila ni Esau. Dito sa Seir na ilang gi-crossbreed. Unya nakita nila nga warrior kayo dating ang kabayo kay mistiso siya, kabayo ug asno. Now, mura ba og ang strength ug ang iyang speed na blend kay kusgan ug kay nang asno sa gamay kaayo tingkus gana. No? Karon bawal siya gani bisan iro og wolf. No, iro daw wolf. Tungod kay sa Hebrew ang iro og wolf lahi-lahing pangalan. Dili sila parehang pangalan. Now, ang iro is Caleb. Ang wolf is Zeb. So, di siya parehang pangalan. Therefore, separate sila. So, bawal i-crossbreed. Ang iro nga naadiri sa tua o katong tua sa wild nga mga wolf. Now, bawal siya crossbreed. And then, not only that, ang principle jud tungod kay ang mga creation ni Hashem kinahanglan mag-produce according to its kind. No? So, bisan gani ang iro nga mga crossbreed. Dili ba pila naka breed sa iro tindaghanan na gagmay kaayo, no? Ni gagmay kaayo nga halos di mo tingog. Napoy mamurag dulaan lang no nga iro. Yan napoy dagko kayo. No, dagko kayong iro. Well, bawal gyud na siya i-crossbreed. If ever naanay result sa crossbreeding, panalitan Chihuahua, ayaw siya i-mate og ang mga Shih-Tzu. No? Nganuman, separate breed na siya. Separate breed na siya. So, ang Chihuahua kinahanglan Chihuahua. Ang Shih-Tzu kinahanglan Shih-Tzu. Now, kung unsa ang breed ana niya, maura gihapon to ang breed pod nga dapat ano niya kay kung imo i-cross na siya, forbidden yun siya. Bawal siya. And makita nato na although the penalty is not according to say is not death penalty but judgment by the hand of heaven. Now, by the hand of heaven. And it's very, very dangerous. No? And then, not only, do you have a question? Na ako'y pangutana. Kana bang prohibition applicable ba gihapon na siya sa mga prutas or tanom? Yes, of course. Do not sow your field with mixed seed. No, do not sow your field with mixed seed. So, ang usa sa mga
explanations behind the prohibition mao ang pag cross-grafting. No, cross-grafting. So ang cross-grafting, it is applicable for the fruits. Yes. Now, and for the fruit-bearing plants. In other words, this is not applicable to non-bearing fruit or even for the flowers. Now, dili siya applicable. Kundili, applicable siya sa mga prutas. For example, ang common yung kaayo, okay, ako Miss Agronomist ni siya eh. Ako sa plant propagation ko. No? Kay naman mi nursery. Now, karon ang talong, imo na siyang i-propagate, imo na i-cross grafting o ang kamatis. Pwede man na siya. No? Ngano man, mo-survive ang talong or ang kamatis. Mo-survive siya sa talong. Pero forbidden siya. Bawal siya. Another, ang sampalok, imong gisumpay sa mangga, something like that. Bawal siya. Now, forbidden siya. Kinahanglan nga according to its kind. But then, kung mag-graft ka o bearing seed o bearing fruit, unya, mao siya gihapon nga kind, dili siya bawal. For example, na ay kusog ay mamunga nga species, unya, kiri minus og bunga, nya imo siyang grafting, pero pareha ra siya nga species, permitted siya. Permitted siya. No? So, even ang pag-handle nato sa mga tanom, it is, we need to be very careful. No? Nga, dili ta maghimo nga kutob lang sa atong gusto. No? Yan. Thank you, More, no? And mga higala na apatay dugang mga kaalam o dugang pagkahibalo nga ato ang angay masayran sa pagbalik sa atong programang naguluhang The Noahide Hour, exploring these 7 universal laws for humanity. Stand by. This program is made possible through the generous support of Apo ni Lola Durian Delicacies, sharing the true taste of Davao. Watch how our softy ice cream steals the taste and the heart of this young lad. At Apo ni Lola Durian Pasalubong Center, every twirl bursts with bold, unforgettable flavors. Durian that dazzles, tablia that comforts, langka that delights. It's not just ice cream, it's a sweet moment you'll want to share again and again. Come for the taste, stay for the smiles. Apo ni Lola Durian Pasalubong Center, where every twirl brings joy for miles. Welcome back sa ato ang programa mga higala. Again, this is Noahide Hour, exploring the 7 universal laws for humanity ug maayong pagpaminaw sa atong televiewers sa mga bag-o lang pud nag-view sa Facebook, sa YouTube. Padayon natong hisgutan ang bahin sa prohibition of eating meat that was separated from a living animals. And for conclusion, More, no, unsa ang purpose of all these prohibitions? Okay. Let me read the book of Proverbs chapter 4, verse 1 and 2. Says, children, listen to the discipline of a father and give attention to no understanding, for I give you good instruction. Do not forsake my Torah. Okay, the term good instruction, if we address it in Hebrew, it says, Kel kuch tov natati lachem, Torah ti. So, ang Torah, it is a good thing that Hashem gave it to us. And the purpose is to let us behave according to His design. Remember, ang Torah, it is one of the 7 things, according to the Tractate Nidarim 54a, that there are 7 things, 7 entities that Hashem created before the mountains were formed. And the first is the Torah. Why the Torah was created first? Because the Torah is the blueprint of all His creations. The reason why He created the heavens and the earth, because it is in the Torah. What for? What is the intention? And when He created Adam, created the animals, now, doon na siya purpose. Doon ay purpose ang Torah. Doon ay intention si Hashem. Now, para asa. And His purpose is Tov. That is Tov, good. Masal Tov, no, Boker Tov. Unya, sa ato ang Bisaya na, tagubtob kayo.
Nya mo po ng tuba-tuba. Tuva, no? Siya na tuva. That is the feminine of tov. No, nya tiba-tiba. No, that means para na sa atua. It is for our own good. Yes. No, para na sa atuang kaayuhan. Ang tanang gitudlo ni Hashem para sa tao, para sa atong kaayuhan. Og kini siya nga goodness nga iyang gipakita sa tua. Gusto niyang ma-experience nato in the two levels. In the Olam Hazeh life, that is the now life, and the Olam Haba life, that is the next world life. Gusto niya nga mag-enjoy ta sa iyang goodness here in this life and the life to come. Yes. Okay, so remember when He created Adam in the book of Genesis chapter 2, verse 7, it says, Vayetzer. And the term Vayetzer, duha siya kayud. When in fact, pag-form niya sa animals, isa lang. That means, ang tao, lahi siya sa animals. Ang tao, doon na siya, duha kayud. That is a hint that man will live twice. And that's why, let me quote again, according to Alter Rebbe, Senior Zalman Abliadi, sa dihang gitreat siya nga patyon sa Russian communist in the Second World War, mingon siya, I'm not afraid to die because I believe in one creator and I live in two worlds. That's why I'm not afraid to die. You worship many gods and you live only in one world. Therefore, you're afraid to die. Now, so, mao na nga, ang tao dapat makabaluta, dili man lang good nga dinhilang ang atuang tagaan og atensyon. Unsa ra man gud ni 70 years, 80 years, no 90 years na ay eternity nga iyahang gi-prepare para sa tua. Pero kini nga eternity kinahanglan nga mo eskwela sa ka bago nimo ni nga masinati. Ug ang eskwela, as I've said in the book of Isaiah 54:13, it says, all of my children are students. Ang tanan niyang mga anak, mga estudyante. So, kini nga opportunity nato, buhi pa ta, opportunity nato ni to learn. And that's why we need the Torah for the nations. We need to be educated para nga makabaluta unsay tama, unsay mali. Why? Because in Psalms 34, verse 15, it says, stay away from evil and do what is good. Seek peace and pursue it. So how can we seek evil if we don't know what is evil? For example, you don't know na it is evil nga mag-torture ka og mga hayop. It is evil nga imuhang sabong-sabungon ng mga manok dinha. It is evil. Kinsa may motudlo nimo ana, no? Nga evil na siya, gawas lamang sa Torah. So, wala ka kabalo nga evil na. Nya ingnon ka, stay away from evil. Mo justify pa yung nga, wala man ko gahimog evil. No? Or, nag-crossbreed ka og hayop. Unya, wala ka kabalo nga evil man na siya. Forbidden siya. Or, nag-crossbreed ba ka og mga prutas. Unya, para sa imo, di man evil na. Nga naman, tungod kay murag, para sa imo ha, kalingawan lang, katuwaan. But then, it is forbidden. So, kung naghimo kag butang nga forbidden, that means you transgress the commandments. And remember, sa mga Jewish, tulo ang ilang mga capital sin, gitawag siya cardinal sin. Now, 1, idolatry, 2, murder, 3, adultery. Death penalty na. Pero sa Noahides, all of the 7 laws given to the Noahides, once they are transgressed, death penalty siya. If not by the human court, by the hand of heaven. It is done by the hand of heaven. So, makita na to, ang purpose sa Creator, mao nga, unsaon nga kita ma-qualify to live in the world to come, in the ulam haba. Niini nga kinabuhi, mauni atong chance nga kita mo perform og obedience, good deeds. Nga naman, tungod kay every time mo muhimo ka good deeds, merit nimo na. Mabitaw na ang mga Jew, matinabangon, maluluyon. Wala sila gaisip nga
balusan. Yes. Dili sila gusto nga tagaan sila reward diri. Kaya ang gusto nila, investment nila na para sa eternity. Kaya gusto nila nga kuriktahon na nila dito na sa world to come. Dili sila gusto nga manghatag ko karon pagkasunod bulan balusan ko. Dili sila ana. Ang ilahang intention mao nga because we want merit. Gusto namo nga doon na may merit. If ever mo travel me katong among merit mao to ang i-reward sa amua because eternity is a reward. No? So every goodness that you do, that you perform on earth, you shall be rewarded. In like manner, the opposite. Every sin, every violation, every transgression nga gihimo sa tao, siya panisan. So there is a punishment. Now, so dapat makabaluta sa principle of Zakar Ones. That is the principle of reward and punishment. If we violate His commands, if we transgress the 7 laws for humanity, then we shall be punished. May Hashem preserve us. But then, if we fulfill them, then we shall be rewarded with eternity. And we shall become a co-guardians together with the Jewish people of Hashem's creation. Because in the Messianic era, ang mga bata, mga hayop, magpuyo kauban. Likewise, ang tao o ang hayop magpuyo kauban. Yes. No, mubalik ta sa pagka-organic. Dili na ta magdula-dulag cellphone, dili na ta magtanaw-tanaw og TikTok, wala na siya kay ma-organic na ang mga tao. No? So, mas maayo nga makadungog ta nga unsa jud ang intention, ang purpose para ani. Ayan. Thank you so much, Moreno, sa pagpasabot sa purpose of all of this kining prohibitions. Another episode na pod mga higala nga puno sa pagtulunan, daghag nadunggan natong televiewers, even ang atong mga kauban dinhi sa studio karon ang Noahide Community Incorporated Davao City Chapter Philippines atong mga guests, ngun man ang atong kauban in cooperation with PTV Channel 11. Ug another episode na pod ang lauman ninyo mga higala diin kita madungagan ang ato ang mga kaalam ug kahibalo. Ug daghan kayong salamat sa televiewers sa mga nag-view karon sa Facebook, sa YouTube, even sa TV, mga higala. Hangtod sa sunod nga higayon, alang sa ato ang programa, ako inyong host, Renz Barbarona. Uban ako syempre ang Noahide Ambassador to the Philippines ug ordained more by the Noahide Academy of Israel. More Azaria Gilbert Minyosa. And atong guest and ang atong mga kauban dinhi sa ato ang studio mga higala. Kini ang The Noahide Hour exploring the 7 universal laws for humanity. Mayong adlaw. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom to all. This concludes our episode for today. May your week be filled with light and understanding. Join us again next time on the Noahide Hour for more insights from the Torah's universal wisdom. Shalom and be blessed. Hey there, brother, don't you see? There's a way for us to live in harmony. No more hatred, no more strife. Just follow and learn Hashem's decree in life. The 7 universal laws show the way, also known as the Noahide laws today. Given to Adam and Noah too, from Sinai's peak transmitted to Moshe. 1, no idols, just worship Hashem. 2, don't curse him, show respect, not shame. 3, no murder, let life be dear. 4, stay pure, keep marriage clear. 5, don't steal, be honest, be true. 6, treat Hashem's creatures with kindness too. 7, make justice strong and right, so truth can shine like a guiding light. The 7 Noahide laws for all of humanity, a path to shalom for you and me. With the Torah, our guide, it's plain to find a world where people act so kind. No need for hate, no need for fear. Let's build a world that's bright and clear. With love and justice, hand in hand, let's spread this light across the land. So come, my brother, take my hand, let's walk together.
guiding light. With faith in one